Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ann. Ito ay karanasan ng pinsan ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Manang. Si Manang ay panganay na anak ni na Tito Boboy at Tita Tisay. Ang bahay nila ay malayo po sa amin kasi ang bahay nila ay nasa gitna ng tubuan po yun. Samantalang yung amin ay lalakad ka pa ng mga nasa kalahating oras para marating mo yung bahay namin. Sina tita po kasi at mama ay hindi magkapatid nun. Ewan ko kung anong dahilan at hindi naman po nila sinabi sa amin kung bakit ba sila nag-aaway. Nasa 25 taong gulang ako nito. At si Manang ay nasa 27 taong gulang na. Pebrero, tandang-tanda ko po yan. Si Manang ay inutusan ng kanyang mama para bumili ng gatas sa tindahan. Yung tindahan na ito, lalakarin mo pa ng mahigit kalahating oras bago ka makarating doon. Inutusan siya ng mama niya na bilhan ng gatas yung kapatid niya na bata pa, na 4 na taon gulang. Kailangan pang gatasin. At agad naman na umalis si Manang, lalo na at nag-aagaw na ang dilim at liwanag noon. Pasado 5:00 na yon. Nakita ko si Manang na dumaan sa bahay namin at tinanong ko ito kung saan pupunta. Sinabi naman nga nito na bibili siya ng gatas para sa kapatid niya. Tinanong pa ako nito kung sasama ako pero sabi ko noon, ayoko dahil mapapagalitan ako ni mama pag nalaman niya na sumasama ako sa pinsan ko. Naawa ako kay Manang noon dahil payat na ito at halos siya lahat ang gumagawa ng gawaing bahay nila. Dahil si Tito Tisay ay sugarol at si Tito Boboy naman palaging nasa trosuhan. Halos maiyak ako noon nung papaalis na si Manang. Nakokonsensya ako na hindi ko sinamahan si Manang pero tiniis ko yon. Kasi ayaw kong mapagalitan ako ni mama. Takot kasi ako kay mama pero ngayon matigas ng ulo ko. Hanggang sa sumapit na ang gabi noon. Mga bandang 7:00 na ay nagtataka ako mula ng bakit hindi pa ata nakabalik si Manang. Wala naman akong nakikita na flashlight o anluman lang na dumaan gawa ng inabangan ko siya na dumaan noon. Para ipapadala ko sa kanya ang ulam na niluto ni mama para may ulam siya. Pagkatungtong ng 7:30 ng gabi, marinig ko na lang sa likod ng malaking bato na may sumisigaw noon. Yung malaking bato na ito, bantog yan na tinatawag nila na balagatan. Yan bang kapag dumadaan ka doon, may kung ano-ano kang nakakasalubong. Doon pala dumaan si Manang para shortcut na daw na makauwi noon. Pagkarinig ko ng sigaw, napaisip na kaagad ako na si Manang yon kaya agad kong tinawag si Papa. Napuntahan kung saan yung may sumisigaw. Kinuha naman ni Papa ang kanyang itak na gawa sa tanso at buntot ng pagi. Pinahawak niya sa akin ang luya, bawang at asinwan. Pagkaikot namin sa malaking bato, nakita ko kaagad si Manang na nangangatog na ang tuhod at nilingon ko kaagad kung saan nakatingin si Manang. Nakita ko ang isang malaking aso na kasing laki ng bagong anak na kalabaw. Namumula ang mga mata nito. Naglalaway. Si Papa, hindi sumunod sa akin. Doon ito dumaan sa likod ng malaking aso na yon. Agad niyang hinampas ng buntot, pagi at ng itak hanggang sa umiyak ito ng napakalakas. Daig pa niya yung baboy na kinatay na sobrang sakit talaga sa tenga. Hindi pa po nakaalis kagad yung gawa ng sinabuyan ko ito ng asin. At yun yung dahilan para mapahiga itong nilalang na ito. At patuloy na hinampas ni Papa ng buntot pagi hanggang sa tumalon ito sa malaking puno ng kasoy. At doon na ito nawala.
Inabol pa ito ni Papa hanggang sa hindi niya na ito mahagila pa. Agad kong tinanong si Manang kung may ginawa ba sa kanyang halimaw na yan. At ayon naman sa kanya. Nagulat na siya nang bigla na lamang itong lumutal sa maring harapan niya. Binati ito ng madandang gabi. Pero dahan-dahan itong dumalapit sa kanya. Habang lalong pumupula ang mga mata nito. Kaya siya napasigaw na. Pagkatapos po siyang pinanora, dinala namin siya sa bahay at pinainom ni Papa ito ng maligamgam na tubig na may halong asin. Tapos ay si Papa na ang langdapid ng gatas sa bahay ni Manang. At si Manang ay hindi na muna namin pinauwi. At baka masundan pa ito. Mas delikado. Kasi nga may maliit siyang kapatid at palaging wala ang Papa na doon. Kaya mas pinili na lamang namin na doon na muna siya patulugin. Kinabukasan pagkatapos kumain ng umagahan, nagpaalam na ito na uuwi na dahil nga baka wala naman ting yung mama niya sa bahay nila at baka iniwan ng kapatid niya sa bahay na mag-isa. Pinasama naman ako ni Papa noon kay Manang kasi nga baka ada daw ang makasalubong yung Manang sa daan. Sinamahan ko ito papunta sa bahay nila. Pagdating namin sa bahay nila, kilog pa ang kapatid niya. At agad naman siyang nag-inip ng tubig at nagsain sa oras na yun. Wala na rin yung mama niya. Sabi ni Manang baka nagsusugal na yun. Sinabihan ko naman si Manang na kapag wala pa yung papa niya doon sa bahay, doon na rin sila matulog sa amin yun. Silang dalawang magkapatid. Daw naman baka magpakita na naman yung ginalang na nakasagupa namin sa may parayan. Agad naman nagtanong si Manang na, pwede naman pero paano naman yung mama niya? Sabi ko, hayaan na muna si mama niya. Baka ni-injure niya pa yung pagiging subarol niya. Pagdating ng 3:00 ng hapon, agad ko siyang pinaligpit at inayos ko na rin yung mga damit ng kapatid niya dahil dun ko na sila papatulugin sa bahay. Delikado sila din sa bahay nila kasi wala mga magulang nila noon. Pagkatapos namin magligpit, agad naman kaming umalis. Nilagyaw ko ng luya ang mga boys na lamin at bawang para rin sa seguridad naming tatlo. Dinilisan na namin ang lakad doon dahil mag-aalas 4 na rin. Nakalating naman kami ng maayos sa bahay. Nagtalong naman si Papa kung bakit kasama ko sila. At sinabi ko naman kay Papa ang baylan. Nagulat man ang mga kulon. Dahil pagtingin ko sa mga luya namin ay naninipin na mga ito. Para bang naging uling ito. Pagkatapos ay nakita ko sa ibabaw ng malaking bato. Naroroon yung aso na nakita namin sa gitna ng palayan nung isang gabi. Agad naman akong lumabas. Binato ko yun ng bato na may taspas pa ng amoy ng luya. Ewan ko kung pinamaan ito o hindi. Hindi po kasi ako natatakot sa mga datitong minalawa. Lalo na pagdating sa mga kamag-anak ko na binabalak nilang biktima hindi. Napapakot yung asawa ko sa akin dahil nga ganon. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, may narinig ako ng humihikbi sa ilalim ng silong. Yung silong naman namin ay mataas na parang siguro mga 5 parampakan ng paston. Humihikbi sa ilalim. Doon nakasentro talaga sa hinihigaan ko. Siguro, ako na naman ang bibiktimay nun. Bumawan ako. Ako pa nang yung disinglon at dan akong humakbang papuntang pintuan. Bumaba ako sa silola. Balabala ko yung buntot pagi na ginamit ni Papa noong nakaraang gabi. Even nasiwas pa yun. Hanggang sa mali narimig akong boses na napsalita na, "Bata, napakatapan mo. Paano kaya kung susubukan kita ngayon?" Ang boses niyon.
Alam mo may plema na bumara sa lalamunan na parang ewan. Sinabot ko ito na, "Huwag mo akong susubukan. Baka hindi ka na makauwi sa inyo." Larinig ko na lamang na humahagiti kita. Yung para bang pinipikon pa ako kaya nagalit ako na. Umakyat yung dugo ko sa ulo at uminit yung pena ko. Na para bang lanbilim talaga yung paningin ko. Gusto ko na siyang patayan. Sinalubong ko ito at hilampas ko ng 3 beses sa mukha ng buntot tagi. Ramdam na ramdam ko yung pag-iyak ko. Timakbo ito palayo. Siligawan ko pa ito na, "Wag daw ba nang babalik dito Baka sa susunod pagbalik no, hindi ka na mauwi sa inyo. Papapaintalit ako yung panhayop ka." Nagulat naman ako nang nagsalita si Papa mula sa bintana. "Hoy, umakyat na dito. Hayaan mo na yon." Nang bumaba na pala ako noon, gising na pala si Papa at Mama noon. Hinayaan lang nila ako na lumabas dahil may piwala naman daw sila sa akin. Patapang daw kasi talaga ako. Agad naman ako mumakyat sa loob at nakita ko na lang na umiiyak si Manang noon. Sumasakit umano ang tiyan niya. Hindi ko na alam kung ano yung dapat kong gawin at nagpakulo ako ng luya. Ipinainom ko sa kanya. Sina Mama at Papa ay hinayaan na lamang nila ako na damukin si Manang dahil alam ko naman daw kung ano ang gagawin. Bandang 5 ng umaga, pumunta ako sa malaking batulewan. Dalaban ako ang ipak ni Papa at nakita ko dun yung malaking aso sa may parayan. Sinigawan ko ito na, "Ano? Masakit ba yung hampas ko kanina sa'yo? Ikaw kasi, napaawalang hiya mo. Nakuha mo pa kasing balikan kami." Agad naman itong nawala na parang bula. Pagtatapos ko magsalipanon, kinuha ko yung tsinelas na naiwan doon at siguro yung tsinelas na yun, yung tsinelas ng nilalang na naiwan kaya siguro bumalik yan para kunin. Pero malas niya lang na nauna ako. Agad ko naman bimalayon sa bahay at dinala ko sa manggagamat. Ang sabi ng manggagamat, bagong yanggaw umala ito. Kaya damin na lamang katapal at sinisigurado ng manggagamot na yun mamamatay umalayon pag sumapit ang 12:00 ng tanghali. Dahil sa natamang sugat nito. Hindi umano tadas sa amin ng nilalaw na yun. Tada ibang baryo. Agad ko namang pinatingnan si Malang kung ano ang nangyari sa tiyan niya. Tayo naman sa manggagamot ay gusto daw po siyang ulin ng aswang leon. Dahil may sakit daw pala itong si Manang. Tinanong ko naman si Manang kung anong sakit. Sabi niya, hindi niya daw alam dahil wala siyang pera para magpa-check upan. Kaya pinanong ko sa manggagamot kung anong sakit ni Manang. Sabi niya sakit daw sa kidney, sa kanang bahagi. Napayak ako noon kasi labi ng manggagamot may ito. Maadapan pa umana yun kung susunod ni Manang ang lahat ng mga ipaparinom sa kanya. Kaya dahil doon pa na doon nagmamakaawa ako sa manggagamot Taylor, padaringin si Manang dahil nga pinsan ko yun at best friend ko pa. Kaya ayokong mawala siya noon. Pagkalipas ng 1 buwan, gumaling na si Manang at binalik ko siya sa manggagamot. Piyapingin ko po ulit kung okay na ba lahat. Ang sabi naman ng manggagamot, bumalik na umano sa naman yung kidney niya. Kaya sobrang saya ko po noon. At kitang-kita din para sa second padaling niya. Nawa nang magmula noon ay tumaba na rin siya. Magandang araw, sir. Ako po ulit ito. Si Joy. Ang nagbahagi ng kwento na may pamagat na kilala namin kung sino ang nangyanggawa.
Hindi ko na nabugtuan ang kwento na yon sa kadahilanan na pagkatapos ng insidenteng yon. Lumuwas na ng Maynila ako at bumalik ng opisina. May mga naririnig na lamang ako na kwento sa aming pamilya tungkol sa nakikipan nilang tao sa labas ng bolnal aking tiyuhin na sumuntok sa ating amahinan. Hanggang sa ito'y mamatay 1 taon matapos ang tadyang gawa. Matagal-tagal na akong hindi nakauwi ng Antique. Sa pagkakaalala ko ay Plan P17 pa ang pinakahuli at sobrang laki na ng tinagbago at iminadlano ng proper. Kung kada proper ka din, malaman mong ibig ko sabihin. Itong kwento na ibabahagi ko ay kwento ng aking ama. Diba sa unang kwento ay nasabi ko na nabiyuda ang aking nanay kaya ito nagdasal ulit. Ang kwento na mala ito ay base lamang sa aking nanay dahil ako ay 2 taong gulang pa lamang ng mga panahon na yun. Pinadisipan kong robot people, ibabahagi ko to gawa ng medyo masakit na bahagi ng buhay ko ito. At aaminin ko na habang lumalaki kaming magkakapatid, may pagkakataon na sinisisikol aking kuya sa nangyari. Lagi ko sila sabi sa kanya na sanay, siya na lamang ang kinuha ng aswal at hindi ang aking ama. Kami ay 3 magkakapatid. Sa panahon na ito ang aking kuya ay mag-4 na taong gulang. Ako ay 2 taon at ang bunso namin ay 8 buwan pa lamang. Nagdasakit ang aking kuya nun. Mataas ang lablat, diba? Sinugod sa ospital. May mga pagkakataon na nagdi-delirium ito at may nakikitang matanda. Alam po natin na sa panahon na ito ay hindi lang mibikal ang ating pinatakbuhan. Ya pinapawas ng aking nanay si kuya. Apaninam yung baston. Inaaswang ito. Malaman din kung sino ang umaaswang dito. Nasabi ko rin sa unang kwento ko na malapit lamang ito sa amin pero hindi lang po isang angkan. Marami sila. Kaya nakakatawa mong isipin pero sa tatay ko ay ibang ang anong aswala at sa amahin ko ay iba din. Kumbaga, sa pagkain ay variety po sila. Ginamot at gumaling ang aking kuya. Hanggang sa makalabas na ito na ospital. Pag-uwi ng bahay, biniliman ng aking nanay ang aking tatay na huwag nang balikan o komprontahin kung sino man yung naraswang sa kuya ko. Palalanan na namang natin siya, aring basyon. Kinadabihan at tapos makanabas na aking kuya sa ospital. The blessing of aking ama. Kahit kabilin-bilinan ng aking nanay sa aking ama na magpahina na namaw, apayaan na ang nangyari to pal, gumaling naman si kuya. Hindi pa rin nagpapinag si tatay nun. Kung sa Ilonggo, maoy nga o tawagin. Dalaan ng kalasingan at galit sa nangyari yun. Sinugod niya si Aring Basyon at kimampronta. Basyon! Liwabas ka dyan! Alam kong nasa loob ka. Naku ang harapin mo. Huwag gaw anak ko. Natahapakam ka sa anak ko. Alika dito sa labas. Hindi po lumabas o kumido ang tao sa loob ng bahay ni Aring Basyon. Kaya lalong nanggigil ang aking ama at pinagtataga ang bahay ng matanda nun. Walang komosyong nangyari nung gabing yan pero umaga ay pinatawag sa barangay ang aking ama. Umaga nagkaroon ng alarming scandal at damage of properties. Dahil sira-sira at bukas-bukas sa mga lawanit sa bahay ni Aring Basyon. Nag-uusap sa barangay at sinabihan na namang ng aking nanay na babayaran na lamang ang mga kung anumang nasira nun. Pero hindi pumayag si Aring Basyon. Ang gusto niya ipakulong ang aking ama. Sa makatwib, hindi narelo. Pilit pinapakiusapan ng aking nanay ang aking ama na tumigil na.
at isipin na mas malaki ang mangyayaring hindi maganda. Pagpatuloy itong magninitnip o magkatanim ng sama ng loob. Niligay mo lamang po kami mga anak ng panangga at may pinapainom sa amin at tubig lon. Tubig ito na lasang buhok. Yun pala, pag may pinaghihinala ang aswang, ang ginagawa ng aming nanay ay kukuha siya kunwari ng uban. Doon sa taong yon. Pero sasamahan niya ng itim na buhok yon. Itatabi niya ang itim na buhok at pagka-uwi ay isasalang sa apoy. Bubuhusan ng mainit na tubig at tag-isang kutsara kaming iinom. May bahagi ko lang din, Sir Seth, na taga San Jose po ang aking ina. At pamilya ng aking ama ay taga Iloilo. Kaya paroon at parito po kami. Noong mga bata pa kami, pag uuwi kami ng Iloilo, terno kaming damit magkakapatid nun. Pinapatahi po talaga yon ng sadya. Lagi kaming may mga luya sa bulsa kapag bumabiyahe. Pangontra sa usog nga daw po ito. Lalo at malapitin kami sa ibang elemento. Balik tayo sa kwento. Dahil hindi na areglo ang nangyari, ang aking ama ay nagtago sa Iloilo at doon na malagi habang nagtatrabaho. At kami ay naiwan dito sa Antique. Patago-tago lamang siya kung uuwi ng Antique para bisitahin kami noon. Madaling araw siyang umaalis ng Iloilo para umuwi ng Antique. At madaling araw din aalis ng Antique pauwi ng Iloilo. Nasa Iloilo ang aking ama noon. Buwan ng Mayo, taong 1991. Hapon pa lamang ay kinausap niya ang kanyang nanay na gisingin siya ng madaling araw. Maaga kasi siyang uuwi ng Antique at bibisitahin kaming pamilya niya. Nang makapag-ayos ng gamit niya, niyaya siya ng kanyang pinsan na tumagay muna pampawi ng maghapon na pagod. Ang bahay namin sa Iloilo, tabi ng palayan. Galing sa highway o main road. Papasok ka pa sa tabi ng isang elementary school. May masukal na talahiban at may madadaanan kang malalaking puno. Hindi ako sigurado kung nara yon. Basta 3 malalaking puno yon. Yan yung huling pagkakaalala ko nung elementary years ko. Ngayon po kasi, iba na ang ginawang daanan. Malawak pa noon ang palayan na meron ang pamilya ng tatay ko. Hindi kami nabahagian noon. May mga manukan pa sila. Subali nakipag-inuman po ang tatay ko sa kanyang pinsan hanggang sumapit ang gabi. Sabi ng pinsan ni tatay na si Papa Taba, "Nung net," ngunit po yung palayaw ng tatay ko. "Diri ka na lang tulog kay layo pa yung mulakaron. Hubog ka na oh. Pauhay ka na lang di." Sa Tagalog, "Dito ka na lang matulog at malayo pa yung lalakarin mo. Lasing ka na. Magpahinga ka na lang dito." Sinabihan naman ng aking ama si Papa Taba na sige. At pagkagising na lamang siya ng maagang maaga kasi uuwi siya ng Antique noon. Ayun na nga, sa kamalig ni Papa Taba, hindi mawari ng aking ama noon. Naiinitan umano siya noon at hindi mapakali. Halos kalagitnaan na ng gabi, naisipan niyang umuwi ng aming bahay. Nagpaalam siya kay Papa Taba dahil hindi nga siya makatulog at hinayaan na lamang ito ng kanyang pinsan. Doon siya dumaan sa gilid ng elementary school kung saan merong talahiban at malalaking puno nun. Nakarating naman ang aking ama sa aming bahay. Ang bahay namin noon at gawa lamang sa amakan, pawid ang bubong at may silong. Madaling araw ay nagising ang aking Lola Lourdes, nanay ng aking ama. Naririnig umano niya ang ingay at kalabugan sa bahay. Naisipan niya na baka gising na ang aking ama at nag-aayos na nga ito pauwi ng Antique. Kaya't hinayaan niya na lamang ito. Sa makatuwid, hindi na nag-abala ang aking lola na gisingin ng aking ama noon.
kasi alam niya na madaling araw pa lamang ay aalis na ito. Pero nagtaka na lamang siya ng mag-aalas 7 na ng umaga ay bukas pa din ang ilaw ng bahay. Umakyat siya. Nakita ang aking ama na nakahiga pero ang posisyon ay nakatihaya. At iisipin mo nakipagbuno ito dahil bilat pa ang mga mata. Pero wala na itong buhay. May galos. Gas-gas. Sa taas ng bubol ay merong butas lang. Dineklarang patay ang aking ama. At ang sabi, inapake na mga umano. Pero hindi kumbinsido ang aming kamag-anak. Kaya nila ito sa madaling na manggagramat. Noon araw binayon. Liwabos na tawas na manggagamot masama ng malalaking puno. May pao sa baba. Yun ang aking ama. At sa taas ng puno ay merong ibon na malaki na nag-aabanggan. Sa madaling salita, merong nag-aabang kay tatay. Hanggang sa makarating siya sa bahay at doon dinumog. Siguro, nung panahon na hindi siya mapakali ay naiinitan ay pilit siyang pinapauwi ng kung sino man ang nagbabantay sa kanya. Sinabihan din po ng manggagamot ang aking inanay na buhay pa ang aking ama at maitago sa isang bawa ang anyang kaluluwa. Kwintan lamang sa bahay kung sino man ang pinamhihinalaan nila at basagi mang balalayan. Kaya nasabi ng manggagamot yun kasi hindi lumalamig ang bangkay ng aking ama. Hindi pa rin siya naiinbali sa wanan. Pero maninigas po ito dahil sa posisyon niya. Yung mga pinsan ng aking ama na pagagimalas ay dumating din. Karamihan sa pamilya at kapatid ng aking ama ay may mga malalaking balgano. Kaya pinag-usapan nila at kinausap ang aking nanay na wala silang pumunta ng Antique at sugurin si Aling Besyon. Yun naman ang pumasok sa isip ng aming pamilya dahil wala naman ng ibang naargabyado ang aking ama. Maliban sa matandang ito na ayaw magbabayad sa damages. Hindi pumayad daw aking nanay na gawin yon ng kanyang mga bayaw at pipinsen sa kadahilanan na posibleng hindi matatapos dito ang lahat. Lalo pa, at may iwan kaming tatlong mga anak niya. Nung nagpasyal aking nanay na hayaan na nara. Kinagabihan ay bigla na lamang lumamig ang balay ng aking ama. Tuluyan na itong nangipim. At pila pa bigla na lamang itong naging isang patoong balpay. Naimbawas na mo ito. Sa ilo-ilo binuro ng aking ama. Habang nakaburol isang gabi, meron silang napansin sa salamin ng aking ama. Isang malaking tuko na pipig sa bantay niya. Minura-mura nila ito at hinabol hanggang makarating sa kawayanan at hindi man nila ito labutan. Sabi ng aking ina, baka sinigurado na minalang napatay na rival. Gawa ng pipig ito. Sumunod na mga gabi, kaming magkakapatid ay natutulog sa aming bahay. Napaihi ang aking lalay sa gilid gawa ng ocean naman yung ili noon sa gilid-gilid lang sa mga panahon na ito. Lalo na at magkaalayo naman ang mga bahay namin sa ilo-ilo. May napansin umano siyang aso noon. Nakaupo ito at abot ang ulo sa sahig ng aming silor. Binatan na ito pero walang kapinad-pinab noon. May ananan ng aking nanay na kaming magkakapatid ay natutulog sa tapat ng mismo kung saan nakatingala ang aso. Sumigaw ang aking nanay na aswala. Sa kanagtakbuhan ng mga pinsan ng aking ama at hinabol pa. Hindi din nila ito naabutan dahil pumasok ito sa masupan na bahagi ng kawayanan. May ribing ang aking ama. Mula noon, kaming magkakapatid ay mga pangonper na. Naalala ko pag nakikita sa mga litrato, pinapasot nila ako ng pulang damit. Sala puti o itim pag namatayan di ba pero
Pula ang pinasuot sa akin dahil maliban sa kamukhang-kamukha ako ng aking ama, ay lagi isang babae lamang din po ako noon. Ayon sa mga matatanda. Kaya ako pinasuot ng pula para hindi ako mabati dahil pansinin po ang kulay at balat ko. Nakuha ko ito sa side ng aking Lola Lourdes. Matapos ang nangyaring ito sa aking ama, pinagpasadyos na lamang po ng aking ina ang lahat dahil alang-alang sa aming mga anak niya. Para sa katahimikan na rin ng lahat. Taon ang lumipas, nagsilakihan na rin po kami. Naalala ko pa ng apo ni Aling Basyon ay naging kaklase pa ng kuya ko. At siguro, panahon na ang naningil sa kanya. Unti-unti ding namatay sa mga disgrasya ang kanilang pamilya. Ang anak ni Aling Basyon, aksidenteng nalunod dahil napulupot po ito sa lambat pandagat at hindi na umahon na buhay. Hindi ko lang alam sa ngayon kung buhay pa ba si Aling Basyon. Gawa ng elementarya pa lamang ay wala na sila sa bahay na kinatitirikan noon. Wala na rin kaming naging balita simula umalis ang mga naiwan niyang kamag-anakan. Hindi ko mapigilang maluha-luha. Dekada nang lumipas pero masakit pa ring isipin na nabuhay tayo sa panahon na iba't ibang uri ng elemento at pagkatao ang ating nakakasalamuha sa araw-araw. Hindi ko i-deny, Sir Sat, na sa edad kong mahigit 30, bukas ang third eye ko. Pero mahina ang aking loob sa mga bagay na ito. Rason kung bakit mabilis akong kapitan ng sama ng pakiramdam. May mga bagay akong nakikita at mga ibang dimensyon. Pero sa susunod ko na lamang na kwento ito ibabahagi. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko. At ngayon ko lang po ito nilabas sa dibdib ko. Sa mahabang panahon. Nangyari ito nung hindi pa nangyari ang pananakop ng mga Hapon. Sa kabundukan ng Tapas Capiz. Ito ang kwento ng aking Lola Doray at ng pinsan niya na isang binukot. Ang binukot ay prinsesa noong unang panahon. Sila ang mga kababaihang pinili upang maging isang representante ng kanilang angkan. Kapag ang batang babae ay ipinanganak na maputi at lakinis ang balat, nananahulugan na meron itong dugong bughawa. Sana lahat, Bibra. Dugong bughaw ka agad. Hindi man lang naisip na maaring nagbaksi ng masawa. Balik tayo sa kwento. Isinilang na may magandang kutis ang pinsan ni Lola Doray. Kung kaya't sa kanilang angkan ito, ang napili na maging isang ginuot. Hindi sila pinapalabas ng bahay kapag pinapaarawan. Nasa bintana lang. Lagi din silang balot ng lampin. Bawal makadat ng lamok o madapuan ng type na namang insekto. Lumipas ang mga buwan na taon. Yumaki na ang binuot. At dahil sa kailangan na di magtrabaho ang ina nito, ay kailangan nila ng mag-aalaga dito. At dahil sa hindi naman nag-aaral si Lola Doray ay siyang naatasan na mag-alaga sa noon. Ay 2 taong gulang pa lamang niyang pinsan. Maselan na alagaan ng binukot dahil napakaraming bawal ipakain dito. Bawal din itong bigyan ng pagkain mula sa unang kainan. Kailangan ng ibigay dito ay babunutong kutay. Pati ang buhok nito ay kailangan may tadasuklay. Dapat laging nililinis ang kuko. At higit sa lahat, bawal itong palabasin ng bahay. Hindi ito pwedeng madapa at masugatan. Bawal din itong tumapak sa lupa. Dapat ay lagi itong malinis. Si Lola Doray ang maging tagapag-alada ng pinsan niyang binukot simula pa nung bata ito. Hanggang sa magdarada na ang hiniran na binuot. Isang araw ay may pumunta sa kanila na pinsan ng ino nito. Sila sabi nitong dapat ang anak niya ang hinirang na binukot sapagkat ipinanganak din itong makinis ang balat at loputi.
Pero sumagot naman ang namumuno sa kanilang tribo na hindi pwedeng hinihirin mo pa siya na sapagkat ang iyong ila ay hindi kasapi ng tribo at ang iyong ama naman ay hindi na aktibo. Lalong-lalo na sakitin naman ang anak mo noon pa man. Kahit na apo. Nading mag-iping naman dirigma ng tribo ang aking ama noon. Nading aktibo ko na sa tribo sa loob ng mahabang panahon. Bakit naman na yun hindi nyo kami mapagbigyan? May halong galit na tanong ni Pasyana sa matandang yon. Pasyana, alam mong may batas at batayan-tayang sinusunod. Hindi ako basta-basta nalang humirang ng kung sino daw. Apala mo yan, papinawangkan mo. Ang saad ng apo. Galit naman na umalis si Pasyana. Pero bago ito umalis ay pinalinan nito ang inalang binukot sabay sabi nila. Masaya ka na ba, Belinda? Isa lang pamilya mo sa pinitingalan ng inutil na tribong ito. Inuting naman para sa paninim mo eh. Bakit gusto mo pa maging isang binukot yung anak mo? Sagot naman ni Belinda sa kanya. Samantalang takot naman na nakasilip sa maliit na siyon ng bintala ang himirang na prinsesa Lon. Pero pila may kaaya naman ang tiyaring niya sapagkat dumiretso ito tumipig sa kanya. Sa barinisi nito, mapila meron itong masamang binabalak na gawin sa kanya. Kadad namang nirapipan ni Doray ang dalaga at pinalayo ito sa bintana. Kadag naman na lumayo ang prinsesa at nagduyan na lamang ito noon. Doray, bakit ganon si auntie? Hindi ba madandaw sa manila ng aking ina? Bakit bigla siyang natudan yan? Ang tanong nito. Hindi ko din alam, Rosa, kung bakit siya natudan yan. Rosa lang ang tawag ni Doray sa hinirang na prinsesa dahil ayaw ni kong tawagin siya ng mahal na prinsesa. Masyado kasing formal yung para sa kanya. Isa pa, mas matanda si Doray sa kanya ng something tawan. Dumaan pa ang mga araw at bigla na lamang may iniindang karamdam ng prinsesa. Dung una ay hindi pa ito alam ng kanyang ina. Mabuti na lalap na gwento ito kay Doray. Alam mo, ape, may di ako magandang nararamdaman ting pasikat at palubog ang araw. Bakit, Rosa? Anong nangyayari? Sumasakit yung ulo ko at nahihilo ako, ate. Hindi naman ako ganito dati, di ba? Wala naman akong sakit o nakain na hindi angkop sa akin. Alam na ba ito ni na Tia at Tio, Rosa? Hindi pa eh. Natatakot kasi ako ate. Baka mamaya kung ano pang mangyari. Kasi diba bawal akong magkasakit o kahit magkaroon ng pekret sa katawan? Tiyama eh. Pero, tidaman dito madami ito, Rosa, ng maagapan habang maaga pa. Kung ano man yung nararamdaman mo. Pero natatakot po ako sa pwede mangyari, ate. Hayaan mo na. Ako ang kakausap sa kanila. Kinahaponan nun, hinintay ni Dora na makauwi ang mag-asawa mula sa pagtitipon ng tribo. At kada day itong kinausap tungkol sa kalagayan ng prinsesa. Pia, Pio, sasabihin po sana ako sa inyo tungkol kay Rosa. O bakit, Doray? Anong nangyari sa anak ko? May masama bang nangyari sa prinsesa ko, Doray? Wala naman po, Pia, kaso nagsabi niya kanina sumasama daw yung pakiramdam niya tuwing sisikat at palubog na ang araw eh. Para daw siya nasusuka. Masakit yung ulo niya. Dahil doon ay mabilis na pumasok sa kwarto ng prinsesa ang mag-asawa para tingnan ang kalagayan nito. Nagkataon naman na palubog na ang araw kung kaya't nasaksihan ng mga ito ang nangyayari sa kanilang anak. Anak, Rosa, ano bang nangyayari sa iyo? Ang nag-aalalang talong bito ni Belinda. Hindi ko po alam, inay. Nangyari lang maniting ang nakarang araw eh.
Hindi ko mawari sa sarili kong kung ano ba ang nangyari. Wala naman akong nakain na masama. Hindi naman ako nasaktan ng sugatan. Basta bigyan melan ba ikaw nararamdaman ko eh. Sagot ng prinseso sa kanyang ina. Kada naman sinapo ng ginang ang noon nito at napansin nitong malamig yun. Pati ang kanyang palad at talampakan. Tonyo, mukhang hindi yata ito maganda. Wika ni Belinda sa asawa. Kahit walang alam sa panggagamot ay may alam naman si Belinda ng mga senyales ng kulam at baral. Kung kaya hindi man sinabi ng diretsyan ay kabit niya itong nahulaan sapagkat ang mga kilos ni Rosa ay kagaya na mga masisilayo man kinukulam ng dahan-dahan. Kung gayon, Belinda, kailangan na nating magmadali at baka kung ano pa mangyari sa anak natin. Kasabay nito ay ang tanyang padalis patungo sa bahay ng apo na nasa sentro ng kanilang baryo. Apo! Apo! Sigaw ito ng matanda pagdating niya sa labas ng bakod ng bahay nito. Dali-dali naman itong nilabas ng apo para tingnan kung ano ang nangyari nun. Tapos niya na si Konyo. Apo, ang prinsesa po. Merong karamdaman. Bakit? Anong nangyari sa prinsesa? Hindi din po namin maintindihan eh. Bigla na lang siya nagkasakit ng walang dahilan. Dahil doon ay kaagad naman na pumunta ang apo sa bahay ni Tonyo. Pagdating nila doon, kaagad niyan siluri ang prinsesa at dahil may konting kaalaman sa panggagamot, ay nalaman agad ng apo na hindi lang yun basta-basta karamdaman. Kaya daw hanapin ang isang mataas na uli ng manggagamot Belinda. Bakit o? Bakit o apo? Anong nangyari sa anak ko? May nala ko na kung ano ang pinagdadaanan ng prinsesa pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ngayon. Hayaan na ang manggagamot ang magsabi sa inyo kung ano ang nangyari sa kanya. Pero apo, saan naman tayo makakahanap ng magaling na manggagamot? May narinig ako noong nakarang araw sa karapik lugar natin na merong doon pupunta na mablo ng babaylan. Then may ginagamot sila doon na magsasaka na nakakaranas ng pangkukulam. Kinabukasan naman ay kaagad na pinuntahan ni Tonyo ang nasabing lugar. Araw yun ang Biyernes kung kaya't nagbabaka sakali siyang naroroon ng mga manggagamot na yun. Yung malapit na siya sa bahay na sinasabi ng apo ay nakita niyang may mga tao sa bakuran nito kaya hindi na siya nag-afsiya pa ng oras. At kaagad na siyang lumapit dito. Magandang araw to. Gusto ko lang sana magtanong kung nandito ba yung mga manggagamot. Tanong nito sa binatang nakaupo sa mahabang upuan. Dala sa labas ng tahanan na yun. Bakit po? Teka manong maupo ako muna halatang pabadya eh. Kada naman na umupo si Tonyo at nakipag-usap sa binata. Maya-maya pa ay lumabas ang isang matanda na nagsasabi ng sa wakas, natapos na din ang gamutan. Baka kapag pahinga na tayo igo. Wika ng matanda. Pero Lolo Agustin, baka may nakakailangan pa ako ng tulong natin Ang wika naman ng binata sa matanda nakakalabas pa sa pahanan na yun. Sino? Tumayo naman si Tonyo at sumagot ng Tako ho, ano o yun nakakailangan ng tulong nyo? Pakiusap, sana matulungan nyo kami. Saan ho bang tirahan niyo Marno? Medyo malayo pa dito pero makakarating na tayo sa bahay bago pa lumalim ang gabi. Nasa alas 9 na kasi ng gabi nang darating niya ang bahay na tinaroroon ng dalawang babaylan na ito. Ano sa tingin mo lo? Tanong ni Igo. Ano pala ba? Ready para na? Sagot naman dito ng matandang si Gustin. Pumasok naman sa bahay ang dalawa
Nagpaalam ang mga ito sa may-ari ng bahay na aalis na sila at meron pang nangangailangan ng tulong nila. Bibigyan pa sana sila ng pera ng ama ng ginamot nila pero hindi nila ito pinanggap. Pasensya na, hindi naman matatanggap yan. Babalik na ho ba kayo sa bayan ng Dumalag, Manong? Ipatig ko na ho kayo. Alok na ama ng bata na ginamot nila. Hindi pa kami uwi ng Dumalag. May pupuntahan ta kami. May nag-iintay sa amin sa labas. Sige Manong, alis na kami. Bago pa lumalim ang gabi. At dahil doon ay pinadalhan na lamang sila ng pagkain at mapipingplang kape. Kagad naman silang umalis pagkatapos nilang magpaalam na. Halata naman ang pag-aalala at pagmamadali ni Tonyo. Ano ba ang sakit ng anak mo, Manong? Tanong ni Gustin. Teka, ano ba ang pangalan mo? Ako po si Tonyo. Hindi din namin alam kung anong nangyayari sa kanya eh. Sumasama ang pakiramdam niya kapag pasikat at palubog yung araw. Sige o, wag mo na muna ikwento yung iba pa. Hindi natin alam o sino-sino at ano-ano nakikinig sa atin eh. Binilisan na lamang nila ang kanilang paglalakad. Bulubundukin ang kanilang daanan papunta sa lugar ng pasyente pero hindi na nila ito inindindi dahil sanay naman sila sa lakaran, paakyat at pagbaba ng bundok. May mga naririnig silang mga hindi kaaya-alam tunog sa kanilang daanan subalit hindi man nila ito pinansin pa. Makalipas ang halos 1.5 oras ay nakarating na sila sa bahay ni Tonyo. Papasok pa lamang sila sa bakuran. Naririnig na nilang nagkakagulo ang mga ito. Tumakbo na si Tonyo papasok sa loob na. Samantalang si Gustin naman ay ladbato na ng mga buhay na salita na pantaboy ng mga masasamang elemento at iba pang mga nasa panig ng kaliwa. Agad naman sinabihan ni Gustin si Igo na siya na ang pumasok at tumingin sa pasyente lang. Kung kaya't agad-agad namang siminod yun ni Igo. Pagpasok niya sa bahay, nagulat naman siya sapagkat hindi niya inakala na ang gagamupin niya ay isang binuot. Ikaw ba ang manggagamot? Tanong ng apo. Opo, ako po. Medyo nagdadaroon isip naman ang apo sapagkat masyado pa siyang bata. Subalit wala naman itong magagawa kundi ang magtiwala na muna. Dadab namang lumapit si Igo sa nakahiga subalit nanlilisik na ang mga mata ng pasyente. Naanimoy hindi ito gumagalaw habang nakatipig sa kanya. Bumulong ito ng mga buhay na salita. Hinawakan ng noo ng pasyente. Bigla itong nanginig at nagpupumidlas. Pero katakataang hindi nito maidalawang katawan. Hindi ka makakatakas, demolyo ka. Ano ang kasalanan ng batang to at bakit mo siya kinukulam? Ha? Wala kang pakialam. Sagot naman ng mangkukulam. May pakialam ako. Nalaon kumadamot sa kanya. Ano mo yan? Na kung saan ang mga demonyo, naroroon din kami para tugishin kayo. Kaya sumagot ka na. Kung gusto mo pang mabuhay. Hindi mahaba ang pasensya ko sa mga kagaya mo mangkukulam. Isang marinis sagot mula at lahat ng ginawa mo sa batan to ay babalik ng 10 beses sa'yo. Tumahinik naman ang magkukulam kung kaya't ang ginawa ni Igo. Nag-usal ito ng mga orasyon. Animong patalim ang daliri niya sabay itinutok niya ito sa noo ng dalaga. Nakapulala naman ang dalaga at gustong magpumiglas subalit hindi ito makaldalaw man daw. Sumabot ka kung ayaw mong tapusin ko ang buhay mo, demonyo ka. Wika ni Igo. Napagutusan na ako. Sambit na mangkukulam. Sino may utos sa'yo?
Sabihin mo, baka maawa pa ako sa'yo. Malay mo, papakawalan pa kita. Total, mukhang wala ka namang balak na papay ng batang to. Gusto lang siyang bigyan ng sakit para bawiin sa kanyang paghirang ng pagiging binuot. Sambit naman ko ulan. At dahil doon sa sinabi nga ay lalaman na ng apo at ng pamilya ng prinsesa kung sino ang may kagagawan ng pangkukulam na yon. Nag-usar si Igo ng mga buhay na salita para ibalik sa nararapat na balitan ng kulam at pati na din mismo sa mangkukulam na yon. Ginawa niya ito para hindi na ito makapangbiktima pa ng iba. Pagkatapos makapag-usal ni Igo ng mga buhay na salita, ay kaagad naman siyang humingi ng isang baso ng malinis na tubig at miragyan yun ng asin. Kasabay nun, inurasyonan niya ito. Para mawala ang sakit at ulo at panghina ng katawan ng biktima. Pagkatapos naman itong mainom ang tubig ay kaagad naman itong nakatulog. Inusalan naman ito ni Igo ng pambakod sapagkat mahina pa ang katawan nito at hindi malalim lapitan ito ng mga masasamang elemento at maging ng mga aswang. Pagkatapos maisaayos ni Igo ang pasyente, lumabas na ito sa silid at nakipag-usap sa magulang ng biktima. May idea po ba kayo, Manang, o sino ang may galit sa anak niyo? May alam kami. Hindi namin aakalain na kailangan niya pang umabot sa ganito. Kailangan ko makausap ang taong may kabagawan nito, Manang. Sa bagay, bukas pupunta dito yon. Hihingi ng tawad. Saad ni Igo sa mga magulang ng biktima. Maya-maya pa ay narinig nila ang pagmumura ng apo at ng isa pang manggagamot sa labas ng bahay na si Gustin. May naririnig na silang tunog ng isang hayop nun. Aba, matabang at matibay ah. Mukhang hindi mo yata alam kung ano ang sinusugod mo, aswang ah. Wika ni Gustin sa nilalang na yon. Manong, samahan niyo na muna yung anak niyo sa silid. May aasikasuin naman kami sa labas. Isarado niyo na maigi ang pintuan, lalo na yung bintana. Kakatok lang kami. Saad ni Igo sa mga ito. Kagad namang sinunod yun ng mag-asawa. Si Igo naman ay lumabas ng bahay para alamin kung ano ang nangyayari nun. Sa paglabas niya ng bahay, nakita niya ang kanyang lolo Gustin at ang apo na kasalukuyang kinakaharap ang 3 aso. Napakalaki na mga ito na tila ba pwede silang gugutay-gutayin sa isang pagsugod na mga yon. Lo, ang tatapang niya na. Wika ni Igo. Walang ano-ano. Nagpalit anyo ang isa sa mga ito bilang isang tao. Laking gulat ito ng apo sapagkat ito ay dati nilang kasamaan sa tribo na tumiwalab. Ano ang ibig sabihin nito, Pascual? Wika ng apo. Simple lang, apo. Hindi naman namin na ipipilit na gawing isang binukot ang pamangkin ko. Pero gusto kong bawiin ng manggagamot na ilang pagbabalik ng sumpa sa ate ko. Wika nito. At sinong nagsabi sa'yo na pwede mo akong diktahan? Sagot ni Igo. Hindi ako nag-aral ng pagiging babaylan kung magpapadikta lamang ako sa demonyo na katulad mo. Wika nito sa aswang. Sa galit ng aswang ay sinubukan nito siyang sugurin. Pero nagtaka na lamang ito na hindi na ito makagalaw pa sa kinatatayuan niya. Mahirap kasi sa inyo eh. Hindi kayo nagmamase. Porket wala kayong nararamdaman na aura ko. Iniisip niyo na lang na wala akong alam, no? Wika dito ni Gustin. Umangil naman ng mga ito at nang akma na silang tatakas. Hindi na sila makagalaw pa. Nilapitan sila ng manggagamot na si Gustin. Inurasyonan niya ito ng mga buhay na salita
bilang sumpa sa aswang na hindi na ito magkakaroon ng kakayahan na makapangbiktima kailanman. Hirap na umalis ang tatlong aswang na naging mga tao ang mga yon. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, nandoon na ang mag-anak na pinsan ni Belinda na si Pasiana, kasama ang asawa nito at anak. Mangyak-ngyak itong lumapit sa apo at sa pinsan nitong si Belinda at sa asawa nitong si Tonyo. Pasalamat ka, Pasiana. Balik lang ang ginawa sa'yo. Hindi dinamay ang anak mo. Ngayon, magsisi ka man, huli na. Sagot pa dito ng apo. Belinda, maawa ka sa akin, magpinsan tayo. Yun na nga, Pasiana eh. Magpinsan tayo pero nagawa mo pa ito sa pamangkin mo. Hindi lang yun. Nagawa pa kaming aswangin ng asawa at kapatid mo. Wala namang nagawa pa ang mag-anak kundi ang umalis na lamang. Bit-bit ang mga parusang ibinalik sa kanila ng manggagamot. Hindi naman na humarap pa ang dalawang manggagamot sa mag-anak na yon. Sa kadahilan ng nagpapahinga pa ang mga ito sa silid na pinagpahingaan sa kanila ng apo para makabawi gawa ng 2 gabi kasi silang puyat. Doon sa unang ginamot nila at sa paggamot nila sa prinsesa. Lumipas pa ang ilang oras sa talising na ang dalawa. Pati na ang ginamot nilang binukot. Balot na ulit ito ng balabal sapagkat yun ang nakasaad sa kanilang tradisyon. Bawal itong masilayan ng sinumang lalaki na hindi nito kaanak. Kaanak lamang nito ang pwedeng makasilay sa kanyang itsura. At ang lalaki na naging asawa nito. Pagkatapos malamnan ng tiyan ng kape at ng pagkain na pang-umagahan, nagpaalam naman ang dalawang manggagamot. Nababalik na sa kanilang lugar. Ang kwentong ibabahagi ko ay noong panahong kabataan ko. Noong panahon na hindi pa ako naniniwala sa mga diwende, multo, engkanto, mangkukulam, diwata, agimat mutya, at higit sa lahat, aswang. At sa panahong ito, mas maraming hindi naniniwala sa mga ganitong nilalang. Uunahan ko na kayo. Wala akong balak na piliting kayong maniwala sa kwentong maibabahagi ko. Noong panahon ng kabataan ko, ay naninirahan kami sa isang paanan ng bundok, kung saan matatagpuan ang kilalang bundok at kinikilala ng marami sa tawag ngayon na Maria Makiling. At isang pamilya ko o mga ninuno ko sa 5 pamilya na tagapangalaga ng nasabing bundok na ito. At ang angkan namin ay nahahanay sa pamilya ng mga manggagamot, albularyo at tagapangalaga ng mutya. Meron kaming pinangangalaga ang mutya pero hindi ko na ito babanggitin kung ano. Ang mutyang ito ay may kakayahan na hindi ka mababasa ng ulan. Tangayin ng malakas na hangin na gawa ng kalikasan. At higit sa lahat, kayang magtanggal ng kahit anong sumpa na gawa ng mga hindi mga ordinaryong mga nilalang. Pinamamana ito sa panganay na anak o apo ng pamilya namin. At nagkataon na panganay na anak ang aking lolo at naipamana naman ito sa akin ng aking ama na panganay sa magkakapatid. Sa madaling salita, ako ang panganay na apo. Pero kahit isinilang ako sa pamilyang kinagisnan ko, ay maski isang beses ay hindi ako niniwala sa mga nilalang na hindi ordinaryo, sa mga mata ng ordinaryong tao. Pero natigil ang paniniwalang hindi ako naniniwala nang umidad ako ng 12 taong gulang. Umuwi ako ng bahay na merong ginagamot ang lolo ko na sinapian umano ng diablo. Malayo pa lamang ako ay tanaw ko na ang mga taong nagkukumpulan sa harapan ng bahay namin. At ang iba naman ay nagsisigawan pa.
At dahil hindi ako naniwala sa mga hindi makamundong pangyayari, napangisi na lamang ako at sa isipan ko, napawika ako ng, mayroon na namang isang madramang pasyente na kung magwala aba, daig mo pa yung inagawan ng minatamis na pagkain. Nang makalapit ako ay naririnig ko na naman ang lolo ko na nagwiwika ng, "Layasan mo ang katawan ng babaeng ito, diablo ka." At nakikita ko pang iniipitan ng singsing na gawa sa tanso ang mga daliri sa paa ng babae nito. Nagsisisigaw naman ang babae at nagwiwika ng, "Alisin mo yan! Masakit! Nasasaktan ako!" Napangangan na lamang ako at gustong tumawa. At inisip-isip ko na talagang masakit ipitan ng singsing sa pagitan ng mga daliri. Maski nga sa kamay, di ba? Lalo na kapag pinipiga-piga. Bigla kong naramdaman na may kumakalabit sa akin noon. At nang lingunin ko, nakita ko naman ang kababata kong si Mario at nagsabi ng, "Tol, mukhang matindi yung sumasanib sa pasyente ng lolo mo ngayon ah. Lumalaban pa." Napatawa naman ako ng mahina at binatukan ko itong si Mario. Sumagot ako ng, "Tumigil-tigil ka nga, Mario. Halatang siraulo na yung babae. Kung ano-ano yung sinasabi, may nalalaman pang paiba-iba ng boses. Mag-aartista ata yan eh." Nakita ko naman na umiiling-iling ang kaibigan ko. At mahinang binulungan ako ng, "Tol naman, hindi masamang maniwala. Baka yan pa yung ikapahamak mo kung sakasakali." Napabuntong hininga na lamang ako at tumangu-tangu na lamang. Ang ginawa ko ay pumasok na ako sa loob ng bahay at dire-diretso na sa kwarto para makapagpalit ng damit at makagawa pa ng takdang aralin. Pero Sir Seth, nung mapadaan ako kung saan ginagamot ang babae, bigla itong nakapiglas sa mga humahawak sa kanya. Bigla akong natulala sa mga sumunod na pangyayari dahil Sir Seth, kitang-kita ng dalawang mata ko na biglang lumutang ang babae at kasabay ng paglutang niya ay ang paghaba din ng mga dila ng babaeng ginagamot niya. Nagkaulirat lamang ako nang marinig ko ang mga sigaw na nanggagaling sa labas ng bahay namin. Napaupo ako sa sahig nun. Nakaramdam ako ng takot dahil doon. Yun ang unang beses kong makakita ng taong lumulutang at humahaba ang dila na aabot ata sa pusod ng tao. Nang walang ano-ano, biglang tumingin sa akin ang babae na ito. Nanlilisik ang mga mata. Kasabay ng pagngiti nito ay pagwika ng, "Batang bantay, mag-ingat-ingat ka. Hindi ka na aabutan ng susunod na kabilugan ng buwan." Pagkatapos nun ay bigla itong hinataw ng lolo ko ng pinagsama-samang dahon ng anahaw. At ang ika ng lolo ko, "Wag na wag mong gagalawin ng apo ko, diablo ka. Papatayin kita ngayon din mismo." Pinaghahataw ito ng lolo at kung anong may bimibigkas na mga salita. Pero hindi ko marinig at maintindihan dahil pabulong niya itong sinasabi at kasunod noon ay ang pagbagsak ng babae sa papag na bigla na lamang nawala ng malay noon. Ako naman ay nanatiling tulala sa kinalalagyan ko dahil hindi ako makapaniwala sa nasaksihan. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ng kaibigan kong si Mario na tinawag ang pangalan ko. Napatingin naman ako sa kanya. Tinulungan ako ni Mario na makatayo at inalalayang makapasok ng kwarto ko. Nang makaupo ako sa higaan ay bigla akong napabulalas ng, "Mario, nakita mo ba yung nakita ko? Lumulutang yung babae, no? Haba ng dila." Nanginginig pa akong sambit ito. Sumagot naman ito ng, "Oo, tol.
nakita ko. Oo, tol, nakita ko. Oh, ano ngayon? Naniniwala ka na ba sa mga hindi ordinaryong nilalang? Sir Seth, kahit ayaw kong maniwala ay nakita ko ang nakita ko. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Napasagot ako ng totoo ang nakita ko ngayon pero hindi pa ako buong naniniwala. Narinig ko naman na napahinga ng malalim si Mario at nagwika ng magpahinga ka na muna tol at tuluyan ng lumabas ng silid ko. Kinagabihan habang kami ay naghahaponan. Tinanong ako ng lolo ko na si Lolo Crisanto ng, Apo, mabuti pa yung kalagayan mo? Wala ka bang ibang nararamdaman? Kung meron may sabihin mo kaagad ah. Napatingin ako kay lolo at sumagot ng, wala naman po lolo pero hindi po ako makapaniwala sa nakita ko kanina eh. Tumawa ang lolo ko at nagwika ng, Apo, hindi ka namin pinipilit maniwala dahil lang gusto namin. Ikaw mismo makasaksi ng katotohanan kung totoo ba o hindi ang mga bagay na hindi ka panipaniwala. Kahit gusto ko pang tanungin ng lolo ko kung paanong lumutang ang babae at humaba ang dila nun. Pero agad tumingin ang lolo ko kay tatay at nagsalita ang lolo ko ng, Toto, may pag-uusapan tayo pagkatapos natin maghapunan na. Nakita ko naman at tumango ang tatay ko. Nang matapos kaming maghapunan at matapos makalinis ng katawan, agad na kaming pinapasok sa silid tulugan. Dahil halos kakatapos lang naming kumain ay binuksan ko muna ang bintana at nagpahangin muna ako noon. Naririnig ko ang boses ni lolo at tatay na nag-uusap silang dalawa. Anak, Jose, humihina na ako. Panahon na siguro para ikaw na yung mga laga sa ating mga kaibigan. Kamuntikan na ako kanina. Masyadong malakas yung nilalang na yun sa estado ng pangangatawan ko. Lahat ng nalalaman ko ay turo ko na sa'yo. At alam mo na na panahon na para ikaw naman na maging bantay. Narinig ko namang sumagot si tatay ng, Tay, kung talagang hindi niya na kaya, lubos ko pong tinatanggap ang trabahong papamana niya sa akin. Salamat naman anak. Gabayan tayo ng Diyos na may likha. Dahil sa kurisidad ay pinagpatuloy ko ang pakikinig sa aking lolo at tatay. Nang marinig ko ang sinasabi ni lolo na binabanggit ang pangalan ko. Siya nga pala anak, pauwiin palagi ng maaga sa Edwa. At kung kinakailangan, sunduin mo. Sunduin sa eskwela. Huwag na huwag mong papaabutin ng dilim sa daan. Pinantaan ng Diablo si Edo na hindi na aabuti ng susunod na kabilugan ng buwan kanina. At doon ko nga naalala ang mga sinabi sa akin ng babae na hindi ko naman pinansin at binigyang halaga dahil sa pagkagulat ko nang makita kong lumulutang ito. Sumagot naman yung tatay ko ng, Huwag ka mag-alala tay. O protektahan ko yung anak ko at ang pamilya natin kahit anong mangyari. Tutuloy ko pa sana ang aking pakikinig pero pumasok ang nanay ko at sinabihan na akong mahiga at matulog na. Dahil meron pang pasok sa eskwela kinabukasan. Lumipas naman ang mga araw na wala namang nagaganap na hindi maganda sa pamilya namin. Tuloy lang ang araw-araw na gawain pero napansin ko si Tate Jose na siya na lamang ang nanggagamot at hindi na si Lolo. Nang tinanong ko naman si Lolo Crisanto, sumagot lamang ito ng, Hindi ko na kaya manggamot apo. Matanda na masyado yung lolo mo. Pangiti-ngiti naman ka sa akin. Hindi ko naman na binigyan ng pansin kung sino ang nanggagamot sa pamilya namin dahil abala din ako sa paaralan ng panahong yon. At tumating ang araw at unang karanasan kong hindi ko makakalimutan.
kahit na hanggang ngayon ay may edad na ako. Hunyo 4, taong 1953. Habang ako ay nasa paaralan ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Pero sinabihan naman kami ng guro namin na huwag mangamba dahil wala naman bagyong dadating nun. At titigil din ng ulan pagkalawan. Pero umabot ang maghapon at halos padilim na. Hindi tumigil ang ulan. Ang iba ay pinauuwi na rin basta merong sundong magulang. Dahil sa alam ko naman na walang susundo sa akin at malayo pang lalakarin ko pa uwi, ay nagpasya na akong umuwi kahit mabasa na ako na ulan. Ang ginawa ko na lamang ay iniwan ko sa silid-aralan ang mga gamit ko at naisip ko na kinabukasan na lamang kukunin yon. Lang nagpaalam ako sa aming guro, ay agad naman itong pumayag dahil malayo pa nga ang uuwian ko at madilim na rin ang kalangitan. Nagsimula na akong maglakad nung una. Madami-dami pa akong nadaanan na pamamahay at mga batang naliligo sa ulan. Hanggang sa madaan na ako sa malawak na palayan na may manakanakang mga puno na kung ano-ano. Basang-basa na ako ng ulan at nagsisimula na rin akong lamigin. Kaya halos doble na ang hakbang ko para makauwi agad ng bahay nun. Nang walang ano-ano, Sir Seth, bigla akong makarinig ng tawa. Tawa ng isang babae pero nagsimula akong kilabutan at matakot. Dahil ang tawang naririnig ko ay tawa na parang nagmumula sa lupa nun. Napakalaki ng boses na yon. Napatingin ako sa paligid pero halos wala na akong makita dahil napakadilim na ng kapaligiran. Dahil sa takot na aking nararamdaman, nang walang ano-ano, bigla akong tumalsik paabante sa isang puno ng sampalok. Dahilan para sumubsob ako at madapa nun. Lagwika pa ako na, kung sino ka man, hindi magandang biyo yung ginagawa mo At nang yunin mo na ko kung sino ang tumulog sa akin nun. Hindi ko man maaninag masyado pero may naaninag akong kalabaw. At ang ipinagtataka ko ay kung bakit napakalaki ng kalabaw na iwan. Nasa harapan ko siya. Dahil sa isip ko noon, baka nakakawala yung hayop na ito sa pagkakatabi niya. Dahil nga sa sobrang lakas na ulan at hindi man naasikaso ng may-ari nun. Tumayo ako sa pagkakadapa at bubugawin ko na sana ang kalabaw na mapansin kong aapakihim na ko nito. Lapaapas naman ako kasabay ng pagkiblat. Dahilan para gumawa ng onting liwanag. At dahilan ding para maipa ko ang nagpupulahang mga mata at dalawang mahaba at matulis na mga pangyo ni Nora. Inaakala kong ordinaryong kalabaw na yon. Dahil sa takot ay tuluyan na akong napaatras at napasandalas sa puno ng sampalok habang sumisigaw at humihingi ng tulong na. Walang ano-ano ay nagsalita ang hayop sa boses ng isang babae. Diba, sabi ko sa'yo, hindi ka na aabutin ng susunod na kabilugan ng buwan. Batang bantay. Kasabay noon ay ang paghalakhak ng nilalang na ito. Yumuko ito at porman totorohin na ako ng bigla itong napatingala sa puno ng sampalok. Dito ko din napansin na lumiliwanag ang taas ng puno ng sampalok na yan. Kasabay ng pag-atras ni pa. At wika ng kalabaw ng, sino ka? Bakit ka nakikialam? Napatingin na rin ako pataas pero ang tanging nakikita ko lang, liwanag. Bigla na munad sa lipa ang liwanag na mababang uri na raswang na sumasamba sa mga diablo. Simulan mo nang magbesal.
Nakaramdam ako ng isang malakas na hagibis ng hangin. Kasabay ng paglitaw ng aking amang si Papa Jose. Pinagtataga ng itak ang ina akala kong kalabaw. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Hindi na nagawang lumaban ng milalam na yan. At nung gumabsakla sa lupa ay narinig ko na nagwika ang aking tatay ng sa dinami-dami ng tatanuhin mo, alam ko pa, ganyan din ang mangyayari sa mga alahi mo pag ginambala niyo pa kami. Lumiwarap sa akin ang tatay ko. Doon ko lang napansin na hindi siya nababasa ng ulan. Bagkos ay may putik ang mula paa pero sa lakas ng ulan noon ay hindi ko nakikitang tumatama sa buong pagtatao niya o katawan. Ang ulan na ubod may yakas noon. Tinanong naman ako ng aking tatay na, "Anak, ayos ka na ba? Pasensya ka na, hindi kita masundo sa paaralan. Ano mo naman nabada ako sa panggagamot." Pero bago ako sumagot, marinig ko ang isang boses na nanggagaling sa puno at naglika ng, "Jose, mukhang kailangan mong turuan yung anak mo. Hindi ako papayag na danin ng sirod na magiging tagapangalada ko." Sumagot naman ang aking ama ng, "Matapa si Edu, matututunan niya rin lahat ng dapat matutunan. Maaalaman na nagmula sa mga neuro namin." Tapos sabay noon ay ang pagkawala ng liwanag na nasa taas ng puno ng sampalok. Gusto ko pa sana magtanong kay tatay pero sinabihan na ako nito na bilisan na maglakad para makauwi na kami ng bahay doon. Malagaan na ang aking nalay. Kahit nagulong-gulo ako sa mga nangyari, nanahimik pala malawa at sumunod sa tatay ko. Manghang-mangha talaga ako dahil kahit saan parte ko tingnan ng tatay ko, hindi ito nababasa ng ulan. Samantalang ako ay pinipi sa mga masasakit na patak ng ulan ba. Hanggang maarapin kami ng bahay. Habad akong nabanlaw at kumain dahil gusto kong tanungin si tatay kung anong klaseng mahika ang ginagamit niya. Isang dahilan para hindi ito mabasa ng ulan. Yung makita ko si Papay at Nono na nasa sala at nag-uusap. Yumalapit ako at pinanong ako ng lolo Crisanto ko na, "Pasensya ka na, apo. Nararanasan mo mga ganitong bagay. Nakwento lang sa akin ng papay mo kung anong nangyari." Nagpaalam na ang tatay na magpapahinga na samantalang pinaupo ako ni Nono sa tabi niya. At siya na umano ang magpapaliwanag doon. "Apo, alam ko marami kang katanungan, pero lahat ng kasagutan ay malalaman mo din pag dumating ka sa takdang panahon at sa edad. Sa ngayon, paniwalaan mo ang nakikita mo at malalaman mo at hindi ka namin pipilitin kung anong daan ang tatahakin mo. Pero isa naman masasabi ko sa iyo, apo, ay hatating ang panahon. May ikaw ang susunod na tagapangalaga ng lihim ng ating pamilya." Dito ay nagkaroon ako ng pagkakataon na tanungin si Lolo Crisanto na paanong nagawa ni Tate Jose na hindi siya nababasa ng ulan. Ang sagot naman ng lolo ko ay kisa yun o ano sa kakayahan ng mutya na pinalangalagaan mula pa sa mga ninuno namin. Nung magtanong ulit ako kung ano yung nilalang na gustong umatake sa akin nun, ang sagot naman ng lolo ko, isa yung laswang. Dito, Sir Zach, yung kapigasan ng ulo ko na hindi maniwala ay unti-unting nabago. At nagsimula na akong maniwala sa mga nilala na hindi nakikita ng normal na mga mata. At sa mga aswang na kumakain ng laman na mga nabubuhay, mapatao man o hayop. Lumipas sa mga taon at sinimulan na rin akong turuan ng aking tatay ng mga lihim na karunungan. Pamproteksyon, kombate,
o kumbate mentalidad. Nagkaroon na rin ako ng interes sa panggagamot pero nung una ay panihilip lamang ang tani kong ginagawa. Nagtatuon ako ng aking ama sa mga panggagamot niya. Sa mga sinapian na paglaruan ng maligno, na kulam, na baram o nayanggaw. Patuloy naming pinahakamdahan. Sibal lamang ang tanging tinitingnan namin para hindi kami magkawalaan nun. Bekod pa sa mga angil na para kaming hinahabol ng mga grupo ng mga baliw na asong gubat, ay naririnig pa namin yung mga halakhakan at kakaibang mga tunog na tao na para bang tunog ng mga taybo. Yung sila lamang ang nagkakaintindihan. Lagbago na ang gaspang ng lupa sa pagtakbo namin noon. Hinihingal man pero ladadbeda ng lakas namin sa dagdag na pag-asang binigay sa amin ang ilog. Ang pababago kasi ng lupa, Sir Seth, base din sa inapaan namin. Ang pagkakaalam namin ay malapit na rin kami tanadada. Hindi ko din alam kung ano ang dahilan ba. Pero ang sinisigaw ni Balay, okay na kami pagkatawid namin ng ilog. Hanggang sa napahinto kami. Dahil may malaking parapte ng dadaanan namin ang puno-puno ng kahoy at mga kawayan. Mahihirapan kaming pagsiksikan ng sarili namin doon. Nakaharang talaga siya sa dadaanan namin at kailangan namin kumaliwa. Dahil ang kanang parpe ay isa pang harang na magpapaikot-ikot lamang kami. Kumaliwa kami. Pero pilit naming pinagsisiksikan ng sarili namin na baka may parte ng sukal niya na makakalusot kami kaagad. Puro madudumin salita na lumalabas doon sa isang kasamahan namin. Maabutan na kasi talaga kami noon, Sir Seth. Sabi pa ni Bal, ilang metro na lamang daw talaga. Ilang hakbang na lamang at andun na kami. Para kami nasa palabas nun. Sabi ko, wala na to. Ang patuloy namin pagtakbo ay masabayan ng pagpigil na ang mga aluluman at boses ng mga naghahabol ay biglang nawala. Nagbikit-bikit kami nun. Habang dahan-dahan namin tinuloy ang paglalaad pakaliwa. Hindi tayo aabot ng 20. Mahigipig 20 ang mga bala ng bawat isa sa amin na may dalang barir. At sa kadala namin sa pag-awak nito, marami na ang 2 bala sa bawat isa sa inyo. Panakot ng leader ng grupo. Dito sa pagkakataon na ito, binaklas ko na asin at tabo sa kanita nilang lagayan. Inilagay sa magkahiwalay na bulsa. Nilabas ko ang ipa ko at ang katalayma. Sa totoo, Laura, na-question ko na sarili ko kung bakit nakamentay. Kung ano nga ba ang dahilan kung bakit ako tumugis sa muntik ng pumapay sa akin. Pero wala Dahil siguro hindi ko ginawa to ay hindi din talaga ako matatahimik. Nalimutan ko na si Pino. Nalimutan ko na si Juan. Basta ang makataas lamang kami ng ligpes ay ayos na sa akin nun. May maladalaw sa mga damuhan. Sa mga punong nakapaligip sa amin. Sa bawat daluskusan ay siyang tutok ng mga kasamahan namin ng anilang baril. Hanggang sa walang ano-ano isang putok na naman ang narinig namin sa hindi kalayuan. Desabay nun, may mga gumagapang na mabilis naming nakikipang papalayo sa amin. Papunta sa tunog ng isa pang putok. Silabayan pa ito ng mga sigaw. Nagpataka na kami kung sino nga ba ang mga yan at kung ano na ang nangyayari sa paligid. Nang makita namin na halos lahat ng anino ay palayo na, ay siyang sabi ni Balda bilisan na. Pero hindi namin inakala, Sir Seth, na may natira pa pala
Nagulat kami nang ang isa sa pinaka nasa likuran namin ay bigla na lamang naghihihiyaw nun. Isang tunog ng bangga sa kawayan ang narinig namin at napatulala kami nang makitang napakalayo na nitong kasamahan namin sa amin. Naunigit sa 20 metro na ang pagitan. Takang-takang katabi niya. Nagpagulong-gulong sila sa lupa nun. Sigaw ito ng sigaw. Napilit niyang pinapatutok ang dala niyang bari pero dahil sa may kahabaan nito, hindi niya magawa. May nakapatong at nakapilipit sa kanya na isang anino nun. Itinutok ng mga kasama namin ang baril sa kanya pero hindi magawang maputok gawa ng napakadelikado. Baka siya pa ang matamaan sa pagputok lang, di ba? Daan-daan kaming lumapit pero ang labis ko ikinagulat sa lahat ay ang biglang pagtakbo ng kanina ay takot na si Ruel. Sabay kapit nito sa nilalawlayan at pinag-iindahan nito ng saksak. Pero parang wala lamang hin sa milala. Nagawa niya pang makipagbuno sa 2 tao sa lupa. Itinulak nito si Ruel at nang makabitaw ang kaibigan ko, ay pinilipit naman itong hatakin ng isa pa. Dito na ako nablakas loob na tumakbo palapit. Nang malaman na nilalang na bihada na siya at nawala o lumayo ang mga kasama ay bigla itong bumitaw. Pero ang ginawa ng lalaki ay kinapipan nito. Samuyan paglunday ni Ruel sa likuran ng nilalaw at inakapito. Nagtaroon ako ng pagkakapaunda hatawin ni Panong Itak. Kahit na nakagapos na siya ng 2, ay nakailag ito kahit papano. Nadapisan. Pero ang nakapagtataka ay tumalbog laban sa kanya. Yung talim ng pagita ko. Binitawan kong Itak. Ininda ko ng kutsilyo yun. Pero ganun pa rin. Kaya pala malakas pa nito. Sa sobrang gigil ko, Sir Zeph, binitawan ko ang patalim at binakot ko sa magkabilang bulsa at sinatabo at ipinasak yan sa bibig niya. Sabay akap sa lid nito. Bito ay lalo itong nagwala kahit liig lamang ang gamit niya sa pagwala ay para akong tatalsik noon sa lakas niya. Nagtaputukan na. Sa pagkakataon pala na nakikibuno kami, ay may mga nilalang na papanapip at pabalik sa amin. Sinigawan kami ng kasama namin na bitawan na. Bihada na kami at pabalik naman na sila. Bumitaw si Ruel at ang isang kasama namin sunggalo nun. Ako yung huli, kaya ako ang nabalibag nun. Sa pagkakataon na yun ay isa pang putok ang narinig ko galing sa kasama namin na naging dahilan para pumilipit sa sakit at magpagulong-gulong ang nilalang na ginapos namin. Hinatak ko si Ruel. Hinagilap ko ang kutsilyo at itak ko pero hindi ko na makita kung saang lupalop ko binitawan yon. Muli kaming nagsama-sama at pinuloy na ang pagtahak ng daan. Habang ang nilalang na natamaan ng baril ay hindi na namin alam kung ano ang nangyari. Tanging inay ng pili at hiyaw lamang mula sa kanya ang maririnig namin doon. Dahil di namin alam kung dahil ba sa nasasaktan ni Ka o baka naman nagtatawag. Takbo lang ng takbo. May narinig na naman kaming putok ng barer. Ibig sabihin ay kung sino man ang may hawak nun. Buhay na buhay pa siya. Sa bandang unahan ay may nakita kaming espasyo na pampadaos-dos na para itong kanal na sa tingin namin ay nadadaluyan ng tubig pababa sa bundok kapag umuulan. Ipinagkasya namin isa-isa ang sarili namin God. Pinakahuli na pumadaos-dos ay ang Boss Oliver na mga sundalo. Hindi namin halintana ang pati ng katawan na mga awayan. Ang tama na mga piniknebelan ng mga maliliit na awayan at kung ano pa. Daramdaman ko pa noon na may dumaplis sa mukha ko sa bandang mata at napakahabi nito.
Hanggang sa makarating kami sa tubig. Malalim na parte pa ng tubig at kailangan naming lumangoy. Mabuti na lamang at lahat kami noon ay maalam. Isa-isa kaling dumikit sa gilid at kumapit sa malabagin na. Halos ibaon namin sa luwad ang mga kamay namin para makakapit lang. Ako at si Bal ang unang nakaakyat. Tapos si Ruel. Yung ibang mga kasama namin ay nagpapianob naman sa pangpa. Sa madaling salita ay nagkahiwalay kami. Pero kipa pa rin namin ang bawat isa. Sablip na kapahimitan na naman ang bumalot sa amin ngayon. Na muli namin marinig ang mga anyula na piyawan. Na parang muli na namang nagtipon-tipon na mga napiladan. May putukan na naman. Takan-taka perda kami kung saan nang gagawin yon. Hanggang sa nagpaputok na ang mga kasamaan namin sa kabilang pangpak. Tumanan na kayo! Sisitang niya na papunta sa amin. Napapanong pa kami kung bakit pero loong maramdaman namin na may mga nagbabakli ang mga puno mula doon sa taas kung saan kami nanggaling. Na para bang may kung sinong tumatawid doon. Parang alam ko na ang ibig sabihin nila. Sabay-sabay kaming tumalon pabalik sa malalim na parte. At kasabay noon ay ang putukan. Ayon sa mga sundalong na kasama namin ay parang nililipad lamang umano ng hangin ang tatlong aninong palipat-lipat at nagsusumiksik sa mga puno. Dahil sa hindi kalakasan ng hangin at mariwalag ang buwan, ay nakikipa nilang parang mga unggoy na walang mga buntot na malayka. Diretso lamang kami sa paglangoy hanggang sa maapakan na namin ng dahan-dahan ang pataas na parte ng ilog at halos pagapang na kami napapalapit sa kanila. Hihimlalin pasada peraga ako noon at gusto ko magpahinga. Pero nang makita ko yung sinasabing tatlong aninong gumagapang na pababa sa puno at nakatayo doon sa parte kung saan kami nandaling. Muli akong napatayo. Napamura pa ako ng mapagtantong basa ako. Napunaw na atang asin at abo sa buwis ako noon. Dito ay nagpulot na kami ng bato kung sa ariman. Tanging si Ruel na lamang ang may dalang patalimnan. Gumalaw ng patagirid ang tatlong humahabol sa amin. Sa kabila sila ng pampak. Sa muling pagkakataon ay nagkakaharap kami ng hindi tumatakbo. At dahil sa maliwanag ang buwan, kahit papano, habang naglalakad kami sa direksyon na pinuro ni Bal. Sumusunod naman sila sa direksyon sa kabilang pangpak. May mga damit sila pero bukod sa gulagulinit na at magulo, ay madumi na ang halo ng mga kasuotan. Yung buo o tao. Pero ang kanyuan, hindi ko masabi. Para silang binalatan. Parang longganisa o tosino ang kulay at tekstura ng alinang balat. Naaninag ko yung kinang na mamanpikan nila mukha. Medyo may kahabaan ang kanilang daliri at tanaparan ng kanilang mga kamay. Pero bukod pa doon, ang katawan nila ay parang kasing payat ng mga hilulumang katawan. Lapanakot sa mga ibon sa bukirin. Ilang beses naming kinanong si Bal, kung tama pa ba ang direksyon na pinatahak namin. Dahil sa bandang unahan ay masyado nang mababa ang tubig tawiran. Kayang-kaya ng tawirin ng mga halimaw na ito. Pero si Bal, patuloy pa rin na binabaybay ang gano'n. Nung malapit na kami sa parte na pababaw na ang tubig, di ka lang nagsabi si Bal na tumakbo. Agad kaming sumunod kahit na masakit sa paa ang mga bato at mga pinik na nakakalat. Samantalang ang mga sundalo ay hindi maalis ang pipignan. Bigyan sunod ang mga nilalang na ito at nang mapansing mababaw na nga ang tubig doon, nagsimula na silang tumawid. Yun na ata ang pinakamabilis na tawid na nakita ko dahil
Lumingon ako, Sir Seth. Pababa pa lamang sila ng pangpang. Pero pagkabalik ko ng tingin ko sa may pinatakbuhan namin, nakarimig ako ng isa pang putok galing sa amin at nang paglingon ko, ay halos ilang metro na lamang ang lapit na mga yon sa amin. Tumigil si Bal. Tumigil kaming lahat. Sige, lumapit pa kayo. Pauulan na namin kayo ng bala. Nakatitig lamang ang tatlong yon. Nakatayo na napakakalmado. Dito, naglakas loob na akong magsalita. Magkakamag-anak kayo, di ba? Siguro naman, naiintindihan niyo pa rin ako. Naiintindihan niyo pa rin yung sinasabi ko. Gusto niyo bang mamatay ang isa sa inyo para lamang makuha ang isa sa amin? May mamatay sa kaanak niyo. Kaya nga kayo umiimbita ng patago dahil alam kong ayaw niyo ng gulo, di ba? Wala kaming narinig na sagot mula sa kanila. Pero si Bal, sabi, wala umano doon yung mga tinawag niya. Hindi na namin napapansin na patuloy pa rin ang putukan sa kabila nun. Sabi ni Bal, dapat dito sa tawiran sa kabilang pangpang niya makikita ang mga kasama niya. At nang tanungin namin kung sino, lingid pala sa kaalaman namin, Sir Seth. Kaya pala napakaalam itong si Bal sa bundok. Sa tagal na naming pagsasama ay hindi namin alam na miyembro pala ito ng mga tulisan o ng mga bandido. Nang sabihin ito ni Bal, minura ito ng sundalo. Siguro daw ay sinadya nito na sila ang maging frontline. Hindi na nakapagpaliwanag si Bal dahil biglang padahan-dahan yung paghakbang ng mga nilalang na yon palapit sa amin. Dahan-dahan din kaming umaatras. Wala na tayong magagawa dito. Pag sumugod sila, magpapaputok na tayo pero siguraduhin yung tatama. Huminto ang mga nilalang nang marinig yon. Akala namin ay hindi na sila susunod pero biglang bumuelo ang mga ito at patalon-talong lumapit sa amin. Dito na umulan ng putukan, yung mga may baril. Wala kaming maitulong kaya pinanood na lamang namin sila mula sa likuran. At dahil sa hindi naman ganoon kabilis ang pagkasa ng mga makalumang baril, at paatras ng paatras habang kumakasa at nagpapaputok ang mga kasama namin. Ang buong akala namin ay tatapusan na namin. Pero sadyang hulog ng langit nang makarinig kami ng putok maliban sa parte namin noon. Galing sa kabilang pampang. Nagulat ang tatlong nilalang na halos abot na ang mga sundalo noon. Nakailag ang mga ito, pero may nadaplisan. Sa pagkakataon na yan ay trumipli pa ang putukan ng baril. At parang mga asong humangos at tumakbo gamit ang mga kamay at paa ng mga nilalang. Tumakbo sa iba't ibang direksyon. At halos gawin kaming pangharang at mabilis na pumaakyat dun sa pangpang na yon. Patuloy pa rin ang pagbaril nila. Yung mga tunog ng mga bakas at galawan ng mga puno ay palayo. Ang mga sundalo ay tumutok ng baril sa kabilang pangpang. Nang makita nilang mga tulisan ng mga yon pero dali-daling pumagit na si Bal. Nagwika ito na huwag magpapaputok. Magkakakampi sila sa pagkakataon na yon. Tinawag ni Bal na Manong o Kuya ang isa sa mahigit 100 na bumaba. Kabilang na dito ang ilang mga kataong nailigtas nila. Mga kasama namin ito na hinabol din ng mga nilalang. Pero merong iba na wala na. Hindi dahil hindi na makita kundi dahil natagpuan na lamang ng tulisan na gutay-gutay na ang katawan at bali-bali ang buto. Nang mapagtakbo kami sa kabilang pangpang ay merong hinulog ang parang ama-amahan o lider ng tulisan na yon. Isa itong putol na ulo at kung hindi ako nagkakamali, tamukhang kamukha yun ni Johnny. Kilala ko ang mata at ilong, maliban sa parting bibig nito kung saan ito pinugutan.
dahil mahaba-haba ang uso niya. Lumalabas ang gilagid na parang aso at makakapal ang mga ipin niya na patatsulok. Hindi karaniwan o hindi pang karaniwan ang ipin na yan, Sirsa. Wala akong nakikita na ipin ng tao na ganon. Yan ang napatay namin. Nawala ng iba. Ang lilikse. Sayang yung bala namin. Nang marinig ko yon galing sa mga tulisan, napaupo na lamang ako sa may batuhan. Si Ruel, naubusan nata ng luwa. Etong si Bal pala, habang pinagpaplanuhan namin ang pag-akyat ay nakausap na pala nito ang mga tulisan. Dahil kagaya ng mga sundalo ay matagal na rin silang tumutugis sa mga ganitong uri ng nilalang. Pero wala silang mahanap na lead nun. Kumbaga, kinuha ni Bal ang oportunidad sa akin. Dahil ang iba sa mga tulisan na yon ay nabiktima na rin ng kanilang mga kaanak. Ilang beses na umanong muntikang magkasagupaan ng mga nilalang na ito at sila. Pero ang bibilis at hindi talaga matugis-tugis sa mga ito. Kaya ang plano ay paghahabulin ng mga ito pababa ng bundok at doon nila tutugisin sa may bandang paanan kung saan sa ulo na nilang lugar. Sa madaling salita, Sir Seth, ginawa kaming pain. Ang mga putukan na naririnig namin ay sa kanila galing. At ang isang kasama nilang si Noel ay kaanib din nila na mabuti ding nakaligtas na. Yung sumigaw si Bal. Ang naputol na ulo na pinaghihinalaan kong si Johnny ay naabutan umanin nila dahil sa nanghihina ito. Kaya malakas din ang kutob ko na si Johnny yung nakipangbuno sa amin noon at natamaan ng baril. Humikot pa ang mga tulisan noon para hanapin ang iba pang katawan ng mga kasama namin. Pati na ang katawan ni Juan. Kung maaari pero wala talaga. Ayaw na rin nilang umakyat doon sa parte na masukal kung saan kami pinaikutan. Dahil sa tingin nila ay mas kabisado ng mga nilalang na yun ang lugar. Baka mapahamak lamang sila. Nagkasundo ang mga sundalo doon at rebelde na kunwari ay parang wala lang nangyari. Pero kinaumagahan ay ang mga sundalo naman ang bumalik doon sa may sinunog na bahay kasama si Bal. Hindi sinuplong ng mga kasama naming sundalo si Bal. Hindi kami pwedeng sumama nun kasi madadawit talaga ako at baka malaman pa ito ng ibang kaanak ko. Ang alam kasi nila ay nakitulog ako sa isa sa mga kaibigan ko noon. Gawa lang Sabado naman sa susunod na araw. Nabalitaan ko kay Bal na may mga naiwang laman-laman pa nga doon sa bahay na hindi naubos kaagad. Kumbaga, mga katiting lamang na mga tapyas. Ganon. At sa pag-ikot-ikot pa nila base sa pagkakaalala ni Bal sa dinaanan ng mga hinabol namin. May mga nagsilaglagang mga ritaso ng damit. At kabilang sa mga nahulog, naiwan o tinapon doon, ay ang telang may lamang asin at may lamang abo. Lamalakas ang kutob ko na yun ang naibigay ko kay Juan. Ayoko mang isipin pero nalaman namin mula sa pamilya ni Juan na hindi na nga ito umuwi pa. Pero ang hindi lamang nasunod noon na katulad ng nangyari sa ibang nabiktima. Walang natanggap na karne ang pamilya niya. Mabilis na natapos ang taginit. At ang kasunod na naman na taginit ang iintayin para lumabas o magsalo-salo mga ito. Hindi na ako umasa noon na magpaparamdam pa ulit sa bayan namin ang grupo ni Mang Ador o ni Tino o yung huling nakasagupa namin pero mga ilang buwan nang lumipas. Kung kailan inakala ko na patay na si Tino, nagkamali ako. Hindi ko akalaing magkikita kami ni Tino. Pero sa pinaka-weirdong paraan na hanggang ngayon ay hindi ko mapaliwanag. Binalitaan ako ni Bal na isa sa mga bagong recruit nun ay ang taong nagngangalang Faustino. Nakiusap ako sa kanya na kapalit ng isang sako ng parte ko sa palay ay gusto kong makita yung tao na ito.
Nung una ay ayaw tanggapin ni Bal ang ibibigay ko sa kadahilan ng nagdadalawang isip siya kung iisa lamang ba ang Faustino na yon sa Faustino na hinahanap ko. Dahil hindi daw ako kilala ng lalaking yan. Malakas ang kutob ko, kaya na pumilit ako. Pumayag si Banya. Binaba niya pa isang hapon. At agad kong ninapitan ito si Tino. Kinamusta? Pumayat, medyo tumanda ang itsura. At lumipis ang buhok pero sigurado akong si Pina yon. Ang dami kong sinabi sa kanya. Pinapasok ko siya sa bahay pero ayaw niya. Nung sabihin ni Bernard Bapi nga akong kaibigan, manlaki ang mga mata ni Pino. Lakita ko na medyo may galak sa mga mata niya na para bang may gusto siyang malaman. Babay na ikinatak ako. Walang maalala ang kaibigan ko. Aring kay Bernard, sa patuloy nilang pagtugis sa mga grupo, pati sa mga militar ay nagpagitna siya. Marami silang nakitang malapira-kirang buto na ipinapon sa masukal na pati ng gubat, kung saan wala pang nakakapasok. Pero hindi nila akalain na baka kakipra sila ng isang buhay na tao doon. Nakaupo sa isang puno, tulala, at walang maalala kundi ang sariling palalanaw. Kinuha nila ito. May mga asama din sila malamang dadamot God. Dahil naman sa ayaw nila magpiwala ay minatsada nila si Pino. Wala naman umanong o anong masasabing aswang ito. Normal na tao kumbaga. Kubakay ng pantay ng tao. Nakisalamuhan ng marayos. Medyo kabisado din uman nito ang pasikot-sikot sa may bundok. Pero kapag pinatanong kung paano niya nalalaman yon, hindi niya may paliwanag. Ang hinala ay nahipnotismo o na-trauma ito at iniwan na lamang ko saan-saan. Maski ako, Sir Zeb, hindi ko may paniwanag yung kay Tino. Wala akong maibigay may eksplanasyon. Lalo na, at hindi pa naman namin alam kung ano ba ang panghihipnotismo o dasal o kung ano ang meron sa mga aswang dati. Pero yun na ang huli namin pagkikita ni Tino. Dahil ayon kay Bal, hindi na daw ito pinayagan bumaba pa. Bakalipas pang ilang buwan, si Bal, hindi na rin bumaba. Si Ruel po kasi ay hindi na rin nagpakita at iwas na rin sa amin. Matapos ang trauma namin na iyon. Bilan lamang sa amin ang nakakalam sa sakupan. Pero alam mo, Sir Seth, bago ko tapusin itong karanasan na ibinahagi ko sa inyo, napapatanong din ako. Kasi, si Bal, matapos makilala si Tino, hindi na rin nagpakita o bumaba pa ng bundok hanggang sa tumanda na kung lahat-lahat at nagkaanak. Hindi kaya nagkukunwari lamang si Pino. Hindi kaya ibang modest na naman nila yon para makakuha ng mga bibig pinain. O ang malala, yalang gawin. Alam kong paliwanag lamang ang tanging habol ko kay Pino. Pero nung huli ko siya makita at iba na ang pakiramdam ko, parang ayaw ko nang anamin pa ang asagutan. Sigurado na ako hindi na ako akip pa ng bundok para lamang malaman yon. Lalo na kung kapanahunan ng pag-init. Kung saan walang makain. Ting saan tagutang. Ang mga nilalaw na nagkukubi sa bundok. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.